itsura ng ating inaalagaan. Para tayong halawin. Ayan. Halawin natin ito. Ayan, oh. Bukod na po yung mga halawin natin. Ayan, oh, makukuha na po natin yan. Ito yung matanda nating kalamansin na hindi natin ito pinalitan dahil nagbubunga pa. Ayan, nagbunga pa siya. Tingnan nyo po yung dilaw natin matibay pa ang kapit, oh. Panahon pa ito ng tag-ulan itong dilaw na ito, mga katribya, pero hanggat di mo siya pipitasin, hindi siya nalalaglag. Grabe ang kapit niya. Ano, orange na. Ganyan pala yan. Sobra, oh. Ito po yung ating small o yung tinatawag natin bulitog. Ito, mga katribya, ang magandang oras para pumakita natin po yung dami ng bulaklak. Naku po, namumuti. Ang tataba, mga katribya, po ng bulaklak natin. Ayan, tapos na tayong spray. Ito nga, natanggal na po natin itong baging. Hindi pa matanggal po yung bulaklak niya. Hindi po nung kapit. Yan, wala na po tayo ngayon may insekto dahil atin na po siyang spray ng ating insecticide. Yan. Kagandahan po nito, meron tayong mga maliliit na bunga, meron rin tayong mga bulaklak. Hindi na po ito mahihinto, mga katribya. Pag hinintuan natin ito ng alaga, yan, di rin tayo bibigyan ng bunga at bulaklak. Kaya yan po ang ating motivation sa lahat po ng ating mga manunood. Continuous na pag-aalaga kailangan natin sa kalamansi para tayo patuloy na bigyan ng marami pong bunga. Yan. Pag-aalaga po natin na hindi naman po siya mahal ng maintenance, kundi bagkus, yan, pinakita natin sa inyo kung saan po tayo makakatipid, makakamenos. Pwede po natin gawin. Grabe, oh. Ang lalaki po ng mga bulaklak, oh. Tsaka ang bulaklak niya may matibay ang kapit. Yan, oh, kabukahan, oh. Kumpul-kumpulan. Animo sampagita yung ating maaamoy. Yan. Yan, i-spray na rin po tayo ng ating herbicide dahil may mga baging na tayong nakikita. Ito, lumalaki na rin po itong ating pan-January. Ating yan, tapos na po ng ating 2003, kaya 2004 na sa January. Ito mukhang ibig na mabali. Ayan, kumpul-kumpulan na rin siya. Hindi man tayo mga katribya po na inip dito sa ating inaalagaan. Eto na, mahataw na po siya sa bunga, saka po sa bulaklak. Makukuha na po natin dito yung ating mga ginastos sa alaga. Tapos yan,
makakapagpundar na tayo ng gusto nating ipundar. Basta po mayroon pong bunga ang ating kalamansi. Yan, akala mo po niya mga katribya po Sampaguita. Ito ay medyo huli sa mga naunang marami mga bulaklak. Siguro mga halos 2 linggo ang ikinahuli nito dun sa mga unang nagpabulaklak. Kaya kung sakali mabumaba dun sa unang sultada ng mga nagsipag-alaga, meron naman po tayong pang-abang. Ito, pang-abang natin ito mga katribya sa ating presyo. Kasi minsan pagka po marami pong nag-alaga, ayun, tapos nagtuloy po ang bunga, talagang hindi po masyadong tumataas ang kalamansi. Pero libo pa rin naman, kaya lang hindi na siya gano'n na umaabot po ng 2,000. Pero pagka halimbawa na-tsempuhan natin, yung pong mga nagsipag-alaga ay mayroon pong mga nasira ang bunga, ay asahan naman po ninyo, ayan, magiging mataas po ang presyo ng kalamansi. Depende rin po yan mga katribya po dun sa daloy ng bungang dumarating po sa palengke. Ayan. Kagandahan po ng ating kalamansi na ito ay pandak lang siya pero marami po siyang bunga. Napakaginhawang pitasan ng ating pong mamimitas, kahit po bata makakapitas po rito. Yan po ang gusto ko sa kalamansi. Yung pong hindi po siya matayog, pandak, malabong, tapos ganito ang bunga. Pag lumaki pa ng husto ito mga katribya, ay nako, may malalo po tayong matutuwa. Yan, kaya pinakikita po namin sa inyo mga katribya po yung ating pong pag-aalaga. Yan, baka kasi ako yung nag-tutorial, yung alaga naman po natin ng palso at hindi po maganda, hindi na po ako mag-tutorial. Pagka po ganong ang kalamansi natin ay pangit, kasi wa-effect din po yung tinuturo natin. Kung hindi natin makita sa kalamansi po yung maganda yung naging resulta, hindi rin pala okay. Kaya sinatsaga po natin ipakita po sa inyo para magbigay ng inspirasyon na kung kayo po ay magkakalamansian, ganito ang magiging resulta ng inyong bunga, pati na rin po ng bulaklak. Gaganahan ka sa pag-aalaga. Ayan, maliliit pa lang ang bunga natin ay nakabayok na. Ito naman po yung ating mga pansunod yan, pang Pebrero yan, yung mga natagtag natin February. Kaya sunod-sunod ang buwan, ang bunga ng ating kalamansi. Yan, nalabong pa na makikita ninyo pagka po ang kalamansi po ay maraming insekto. Kadalasan sa mga bulaklak hindi po nakakabuka, hinahanip na kagad. Pero itong ating bulaklak, ayos, ang ganda po ng kanya pong pagkabuka. Imagine ninyo yun lang ang ating pong gamit-gamit. Meron rin tayo mga katribya po nakikita mga may sira po na mga buko. Hindi naman po natin ito mape-perfect. Siyempre, ang hanapin po natin mga katribya po sa ating gamit chargeable, natural lang talagang mayroong masisira dahil mayroong hindi po tatamaan po ng ating spray ng gamot. Pero majority naman po mga katribya po ay mga buo ang ating bunga. Napakabango na po dito. Grabe, para po siyang sampagita. Kasi lalaki pa na sampagita yung ating bulaklak. Hanggang sa loob, madami. Yan.
Aga namang masisiyahan tayo. Dito mga katribya po, wala po tayong ganong pan December sa ating kalamansi. Pan January po ang marami. Tapos ay bulaklak. Pero doon naman po sa ating matandang puno, meron po tayo mahalaw na pang December. Wow. Yung mga petals po ng ating kalamansi ay konti pa lang. Yan, ngayon po yung kabanguhan. Yan, ginabi na po tayo sa ating pong pag-aalaga. Mas maganda po kasi mga tribe po mag-video ng ganitong hapon. Hindi po siya against the light. Ito, 8 taon na po natin itong kalamansi. Yan. Halos nag-abot na po siya ng ating kulang 3 taon. Pero yung ating 8 taon mga katribya, mga pandak po siya na bilog. Ayan, marami pong bunga. Masarap pong pitasin pagka lumaki. Kaya alagaan po natin ito mga katribya po ng ating patubig. Ang buhay kasi ng kalamansi, yan, nandiyan po sa patubig yan. Nag-spray tayo mga katribya, wala pong mga timpapalis na lumipad. So ibig sabihin, hindi pa ma-insekto yun pong ating in-spray. Kasi palatandaan po namin pagka po mahayop, marami insekto, pag umpisa ka pa lang na spray, nagliliparan na po sila. Ibig sabihin nun, marami pong mga kumagat na po sa kalamansi ninyo. Pero dahil nung nag-spray tayo rito, ilang araw na po yung ating pagitan, halos 5 araw, wala pang malang lumipad po ng mga timpapalis, mga ibon. Yan yung mga pampebrero natin sunod-sunod Imagine ninyo, 8 years na po ito mga katribya, hindi pa po tayo naghahagdan. Yung mga tagapitas po natin ay talaga naaabot pa yung taas. Pero dito sa gawin na ito, obligado na po silang magsipaghagdan. Dito pwede pa. Kasi makuha po siya, malabong. Yan. Meron pa tayo rito mahahalaw na bunga. Pang maintenance natin sa ating pag-aalaga. Yan. Kabanguhan. Ito yung ating 30 years na namamaalam na po itong ating kalamansi. Yun, natuyo na po siya. Ito 30 years na rin ito. Pero pinipilit pang mabuhay. Kaya gusto pong mabuhay pa talaga. Kaya katunayan niya, marami pa siya naging bunga at bulaklak. Ayo, 30 years. Mula po ng ating mabili itong ating kalamansi, nandito na yan. Itong puno, tsaka yun. Nadapuan na rin po siya ng mga dapo. Grabe po, bulaklak masyado. Ito yung ating mga halawin Tsaka iba po mga katribya po yung kanyang pagkaitim. Kaya yun talaga ang organic. Ganyan pala siya ang kung gumusar po sa kalamansi. Kaya magtataka ka. Ayan napakalabong, tapos mapad po yung kanyang dahon. Hindi po siya yung pino. Ayan, ang gaganda po ng mga dahon niya. Ang nagdahon siya,
Meron siyang timano kasamang bulaklak. Oo nga. At hindi po tayo sisipagin po sa pag-aalaga. Ganito po ang itsura ng ating inaalagaan. Para tayong halawin. Ayan. Halawin natin ito. Yan, bukod na po yung mga halawin natin. Ayan, makukuha na po natin yan. Ito yung matanda nating kalamansin na hindi natin ito pinalitan dahil nagbubunga pa. Ayan, nagbunga pa siya. Tingnan nyo po yung dilaw natin matibay pa ang kapit Panahon pa ito ng tag-ulan. Itong dilaw na ito mga katribya, pero hanggat di mo siya pipitasin, hindi siya nalalaglag. Grabe ang kapit niya. Ano, orange na. Ganyan pala yan. Sobra. Ito po yung ating small o yung tinatawag natin bulitog. Noong ating nakaragahan po ng organic, lumaki po ang bunga niya. Lumaki siya pero marami pong daladalang bunga. Ito, pagka po pinipitasan ito ng mga tagapitas, sinatanggihan nila ito dahil sobrang liliit. Pero ngayon, lumaki na siya. Yung mga dilaw natin, mga naiwan ito ng ating mga mamimitas, hindi po naging maayos ang kanilang pagkuha, kaya sayang. Pero ganun pa man, ayan, marami naman po siyang bunga. Grabe na nga, nakalaylay na. Talagang hindi na talaga mapigilan sa pagbubulaklak ang ating kalamansi. Yeah. Maliliit pa po yung bulaklak dito dahil huli po itong natubigan. Kaya halos iba yung kapalito pa lang ng posporo, iba naman yan. Hindi pa siya bumubukadkad. Kapal ng bulaklak. Ito sa bayaw ko, ngayon pa lang po siya magpapabulaklak. Kaya wala pang masyado pong bunga. Ayaw niyang masabay po doon sa maramihan. Ito naman po yung ating kapitbahay. Tingnan niyo po, sira po yung mga bulaklak niya. Sira rin po yung bunga. Power spray po mga katribya po gamit itong ating kaibigan na ito. Pero marami pong mga sirang bulaklak. Ayan. Ito naman po yung ating kalamansi. Maitim na maitim. Dark green. Paano mga katribya, ito lang po ang ating pong vlog. At maraming salamat po sa inyo. At continuous lang po inyo pong panonood. At nakikita rin po ninyo mga katribya po ang kaibahan po ng ating ginagamit po sa kinaugalian na natin pong mga synthetic. Kaya ito po, ino-obserbahan po natin palagi, continuous, para makita po natin po yung ating pagbabago sa abono nating ginamit. At saka doon po sa dati, makita po ninyo. Para at least, meron po kayong pagbabatayan. Nasa inyo naman yon. Kung gusto po ninyo na sa amin po ay gumaya yung organic, wala pong mawawala. At yan po ay kayo po ang makikinabang. Kung ayaw rin naman ninyo na mag-iba po ng inyo pong pataba, wala naman pong problema. Dahil kayo naman po ang nag-aalaga sa inyong
kalamansi o magiman sa inyong palay. So gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi natin tatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumbas sa kamayanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye-bye.